Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world. Kamusta naman po kayong lahat dyan? Pati na rin po sa aking mga kababayan sa ibang mga relihiyon. So for today's video, it's all about isang tao. This person na hindi ko sukat akalain na grabe ang kanyang kagustuhan na umangat, hahamakin ang lahat alang-alang sa kanyang kafarahan at pangalan. Nalulunod na siya. Nalulunod na ito sa kanyang kapangyarihan. Hindi ko ma-imagine. Okay, hindi ko siya ma-imagine, 'di ba? Matagal na panahon kung mapapansin ninyo na itong taong to lagi ko siyang pino-post na minsan nababanggit ko pa siya na itong si Kong Adjong, 'di ba? Muslim pa naman siya, pero kung bastusin niya yung mga tao sa loob ng HOR, mga resource person, grabe. Kay Tatay Digong, 'di ba? Tsaka kung magsalita siya, akala mo firm na firm ang alin, bulsa. Kong Adjong, wala kang kahihiyan. Hindi ka marunong mahiya. Kung hindi dahil sa mga Duterte, walang BARMM. Munti pa ako mabulol, 'di ba? Mahal na mahal ko ang mga kapatid natin sa Bangsamoro kasi naintindihan nila ako why I don't wear hijab. Pero ikaw, hindi na namin maintindihan bakit ganyan ang pag-uugali mo. Dahil sa kaperahan, wala kang utang na loob. O baka mamaya i-file na naman ako ng kaso niyan. Ako talaga nagpapansin ako sa'yo. Kasi hindi ka karapat-dapat dyan sa posisyon mo. 'Di ba? Tandaan mo, eleksyon ngayon. Hindi mo naiisip ang iyong mga kasamahan sa iyong lugar. Buboto ka pa kaya? Or magpapasasa ka na lang sa mga nakuha mo? Well, inshallah talaga, dumating ang time na gisingin ka ni Allah sa lahat ng ginagawa mo na masama sa ibang tao. Hasbi Allah lek. Hasbi Allah lek Kong Adjong. Hasbi Allah lek. Alam mo kung ano ibig sabihin nun, pero dahil sa ginawa mo kay BP Sara, Hasbi Allah lek. So, yun lamang guys. Itong video na to is para sa kanya naman talaga. And, ako kasi is, I'm a converted Muslim, pero malaki utang na loob ko sa mga tao sa loob ng Muslim kasi minahal nila ako as their own sister. Pero itong taon to, wala. Ngayon pa lang nakikita nyo na ang kanyang ambisyon. Okay? Hahamakin ang lahat. Matupad lang ang kanyang ambisyon. Masyado siyang ambisyoso. Okay? Masyado siyang tawag ito, gahaman sa kapangyarihan. Wala naman siyang magandang nasabi mula nung lumabas nga siya sa media. Meron bang magandang lumabas sa bibig niya na para lumabas sa bibig niya na para sa mga taong bayan? Wala naman kasi from the start, kung pagsalitain niya yung mga tao, parang walang pinag-aralan. Kung magalit siya doon sa HOR, parang ganyan ang tingin niya sa mga tao. At siya ganun na ganun. Well, yan, pagpasensya niya na may mga pimple patch ako. Kaya hindi ako makapag-live kasi nag-breakout ako mula nung impeachment signage. So, signage?
signing. Uga ka na naman, Yumi eh. Oo, nag-breakout ako, promise. Ayan o, ito, isa, dalawa. Ito pa yung isa, ang tindi nang nangyari sa akin. Talaga nag-breakout ako. Hindi ako natutulog, guys. Hindi ako nakakatulog sa ginagawa nila kay BP Sara. And naawa talaga ako kasi, alam mo, nakakaiyak. Nakakaiyak na yung taong na nahimik, panay pang inuungkat itong si 125 million compare naman sa lahat ng mga nabubuksan na nating mga kabaliwan sa kaperahan nitong mga nasa posisyon. Akala nila nakalimut na tayo sa sa vice cam. Akala nila ma-cover up nila yung sa PhilHealth. Ang dami-dami na nilang pinaggagawa. Anyway, ako, guys, para sa akin na gagawa ako ng mga content. Okay? Gagawa ako ng mga content patungkol, iisa-isahin ko silang lahat. Patungkol sa kanilang lahat. Sino man sila na pumirma doon sa impeachment ni BP Sara. Tingnan nyo na lang sa ibang social media platform, pero ako'y humihingi sa inyo ng suporta na ipakikalat nga natin itong mga itong mga maling gawain nila to, para alam nyo yun, yung mga hindi naman talaga nalalaman ng sitwasyon mabuksan sa kanila, sa magliwanag sa pag-iisip nila yung mga dapat na nilang malaman. Okay? Hindi mo na ako makapag-live kasi, Diyos ko, tingnan nyo naman ang mukha ko. Talaga natagtad na ako ng syagyawat. Kaya pagpasensyahan nyo na. Gawa-gawa muna ako ng content ngayon. Support muna kayo. And gusto ko ipaalam sa inyo na na mahal ko kayong lahat. At katulad nung pagmamahal ko kay BP Sara, inshallah mahalin nyo din siya. Nakita nyo naman kung gaano siya katibay, kung paano niya ipaglalaban ang Pilipinas. Patuluyang siya na lang humarap sa impeachment, basta tayo unahin natin ang kabuhayan natin, diba? Hindi siya humihingi ng tulong kasi ayaw niya na maano tayo, yung isa pa tayo sa gurgurin nitong Team Liza Tanas at Team Romualdez, diba? Well, ang dami na nangyari sa Pilipinas na dapat ayan, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Ang dami kasing dapat. Ang daming dapat. Pero wala namang nakikinig. Wala naman ding sumusuporta. Kasi nga, mas mahalaga sa kanila ang pera. Isa napapanood ko yung mga content nito mga kongresista na ito. Katwiran nila. Di bali wag nang sumuporta, basta at least may ayuda ang mga taong hawak nila. Acceptable ba yon? Ikaw, Adjong, nakakahiya, pinapabalik sa yung pera sa sa Kongreso. Nakakahiya. Ito guys, di ko na i-edit to para real time. Parang lang tayo, parang nagla-live lang. Pero hindi ko talaga ma-imagine tong si Adjong. Ang nakakaloko pa, doon pa siyang bumabati na ng peace be upon with you. Diba? Assalamualaikum. Laging gano'n na sinasabi niya bago magsimula ang hearing. Pero ang ginagawa niya, good luck. Good luck sa buhay mo ngayon. Good luck sa buhay mo bukas, sa mga susunod na araw. At good luck paano mo ipapaliwanag sa ating Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ginagawa mo ngayon. So, yun lamang guys. Assalamualaikum to all of you. Maraming salamat. At patuloy po natin suportahan ang ating mahal na BP Sara, pati na rin ang pamilyang Duterte. Kapit lang, laban lang.